Hi guys, today i-share ko sa inyo my November 2025 perfume favorites. Tapos na yung 2025. So, unahin ko muna itong dalawang perfumes na i-promised na paghahaluin ko silang dalawa, pero ginamit ko rin sila muna separately. And this is the Diptyque Fleur de Peau na Eau de Toilette, yung bagong labas nila, and also itong walang katapusang isa sa mga favorites ko na mask na perfume, and sobrang linis nito sa akin. And this is the Narciso Rodriguez na Pure Musk for Her. So, etong Fleur de Peau na Eau de Toilette, ginamit ko siya. Meron kaming bisita sa bahay, and I just want to smell nice pero hindi yung super loud na loud. Actually, habang tumatagal tong bottle ko, napapansin ko, medyo mas lumalapit na yung amoy niya dun sa Eau de Parfum. Except talaga medyo mas softer pa siya ng konti, pero mas na-appreciate ko na and mas nakikita ko na mas lumalabas na yung parang woody na note niya na meron kay Eau de Parfum, pero mas parang drier lang kasi si Eau de Parfum. So, etong Eau de Toilette, maganda siyang gamitin. Everyday, actually, kung gusto ninyo yung mga ganitong klase ng perfume, floral, woody, simple and clean lang. And eto namang Narciso Rodriguez na Pure Musk for Her. Ang linis na may pagka-soapy, na musky na perfume, pero hindi, para sa akin, hindi nakakaumay yung musk niya. May mga musky kasi na perfumes na hindi ko masyadong gusto yung musk niya. Eto, ang linis lang. So, nung pinaghalo ko silang dalawa, inuna kong in-spray si Fleur de Peau na Eau de Toilette kasi yung parang woodiness niya, gusto ko medyo matabunan ng konti. Pinatong ko tong Narciso Rodriguez na Pure Musk na for her. Nung nagtagal, actually, sa sobrang parehas silang quiet, parehas silang simple, naging parang clean lang. Actually, natabunan niya si Fleur de Peau na Eau de Toilette, and mas parang lumakas lang itong Pure Musk sa skin ko and also sa damit ko nung pinaghalo ko silang dalawa. So, kung hindi ko sasabihin na pinaghalo ko silang dalawa, ang iisipin lang is ang gamit kong perfume is yung Narciso Rodriguez na Pure Musk, na siguro nagkaroon siya ng konting woodiness, pero hindi talaga masyadong halata. And again, dahil parehas silang malinis, parang wala lang. Nung pinaghalo ko sila, lumakas lang ng konti itong Narciso Rodriguez. Tom Ford na Lost Cherry na Eau de Parfum. Eto, never akong nakomplimentan. And actually, hindi ko siya masyadong gusto for the longest time. Yes, mabango and na-appreciate ko yung ganda ng pagkakatimpla niya. I find it parang at one point too powdery or sometimes parang very madam, very matured. And yes, may pagka parang madam siya. Pero siguro ang tagal na kasi nitong bottle ko. Ginamit ko siya actually ilang occasions nung November and na-compliment ako na ang bango ko daw. Kinontrol ko pa yung spray habang gamit ko siya kasi medyo malakas siya, guys. Pero kahit na-controlled yung spray ko, sabi ng mga nakakasalubong ko, naaamoy nila ako, merong scent trail, naiiwan ko yung amoy ko, guys. And even dun sa damit na ginamit ko to, kasi nga malakas siya, guys, sobrang potent niya. Na kahit ang mahal-mahal niya, actually makakatipid kayo kasi sobrang konti lang yung kailangan ninyong sprays para maamoy kayo and tatagal yung bottle nyo. Andun pa siya sa damit na ginamit ko the following day nung nasa labahan na. Ganun siya kalakas, guys. Actually, yung ilang mga occasions na ginamit ko siya, I think na sobrahan ako ng paligo. Pero after mga 2 hours naman, medyo kakalma siya. Ayun lang, kung magpapabango kayo and gagamitin nyo tong Lost Cherry and ipapaligo nyo siya, just make sure na hindi kayo uupo sa maliit na space for at least 2 hours. Like sasakyan na may mga katabi kayo. Kasi sobrang sabog na sabog yung amoy niya sa maliit na space. After 2 hours, kakalma na siya. Ang ganda niya, very sophisticated. Amoy cherry, pero hindi siya yung parang pangbata. May pagkamadam, may pagka-sexy din yung dating niya. Ang powerful ng amoy nito kung magiging maganda yung blend niya sa skin ninyo or babagay siya sa event ninyo. Kasi hindi siya pang everyday na perfume. Bagay siya sa ganitong medyo mas malamig ng panahon natin dito sa Pilipinas. Maison Francis Kurkdjian Aqua Vitae Forte. Meron din ako nung Cologne Forte nito ngayon, ha. Na-appreciate ko na yung Cologne Forte. Pero nung time na inaamoy ko tong line na to, etong Aqua Vitae, eto talaga yung nag-stand out. This is a simple, clean, citrus, good for everyday na perfume. Pero merong something sa kanya na creamy. I think meron siyang sandalwood. Hindi ko na i-check yung notes, guys. Pero yung combination nung citrus and also nung creaminess, ang ganda niya,
guys. Para sa akin, ang sophisticated ng pagkakatimpla nito. Alam niyo yung the usual na citrusy na perfume na good for everyday. Malilinya siya doon, pero medyo mas elevated yung dating niya. Some people are complaining na parang ang hina nito sa kanila, pero sa akin guys, ang lakas nito and hindi ko ire-recommend na i-overspray to. Kasi usually, di ba, yung mga citrus na perfumes, okay lang na parang ipaligo mo siya kasi medyo mabilis mag-dissipate yung amoy niya. Mabilis talaga siyang mawala. Siguro ganun talaga yung mga citrusy na perfumes. Pero eto guys, mag-iingat kayo dito kasi kagaya ni Tom Ford na Lost Cherry, huwag nyo siyang i-overspray tapos uupo kayo sa parang maliit na confined na space. Baka mahilo yung katabi ninyo and even kayo, baka mahilo din kayo. So, control your spray lang. I-overspray nyo siya kung hindi kayo uupo or may i-stuck sa maliit na space for at least mga 30 minutes siguro to an hour. Pero I love the citrusy, clean, creaminess, sophistication nitong Aqua Vitae Forte. Para doon sa mga gustong mahalin sila Labo Santal 33 pero hindi ninyo magamit dito sa Pilipinas or sobrang piling-pili para sa inyo guys sa ilong nyo, sa skin ninyo, iba-iba kasi tayo no, meron kasing kayang gamitin yung Santal 33 all year round dito sa Pilipinas pero ako kasi it's too woody, it's too parang amoy, sabi ng iba amoy santo sa simbahan, amoy lumang simbahan, amoy yung mga kahoy na mga lumang furnitures or yung mga lumang bahay. And I agree naman. So, na-appreciate ko siya ang bango ni Santal 33 pero para sa akin, piling-pili lang yung mga location, events na pwede ko siyang gamitin dito sa Pilipinas. Siguro kung sa abroad medyo mas malamig, okay lang. Ang alternative ko na gustong-gusto ko na parang Santal 33 na dating is itong Rich Santal by Emir. Para siyang pambabae na variant, pambabae na version. Pero hindi naman ibig sabihin no, na hindi to pwedeng gamitin ng mga lalaki. Kasi nga, baka sa inyo, masyadong matapang, masyadong woody, masyadong parang matured ang dating ng Santal 33. Don't get me wrong, may mga times na gusto kong gamitin si Santal 33 talaga kasi ang bango niya, sobrang na-appreciate ko yung pagkakatimpla ng perfume na yun. Pero, ang hirap. I don't remember the last time actually na ginamit ko siya. There was a time na parang lahat halos yun ang gamit. Parang yung Baccarat Rouge 540. Merong time na sobrang kahit saan naaamoy ko siya. Even now, naamoy ko pa rin yun. Pero merong time talaga na hawak nila Labo Santal 33 yung mga lugar. Lalong-lalo na sa US. And I think sa New York siya talagang naging sikat na sikat. Pero etong Rich Santal from Emir, all year round, bagay siya dito sa Pilipinas. Medyo mas softer siya. May floral na note siya. And to me, mas parang feminine siya. And I just love this. I love this, guys. Hindi siya yung sobrang lakas, kagaya ni Santal 33. Pero okay lang. Kasi ang sarap niyang ipaligo, guys. Gucci Bloom na intense. Nung inamoy ko siya sa store, sobrang nagustuhan ko siya, guys. This is parang Gucci Bloom na nahaluan ng Baccarat Rouge 540. So, medyo parang pambata yung dating niya. Pero hindi siya pambatang pambata. Nung nagdi-declutter ako, parang iniisip ko, hindi ko siya masyadong magagamit. Pero ngayon, nung ginamit ko siya, nitong November na-appreciate ko siya ulit. Kasi, ang fun niya, hindi siya matured, hindi rin siya pambatang pambata. Pero pwede siya sa bata. Pwede siya actually sa high school. And pwede rin siya, sabihin natin sa mga tita ninyo, pwede rin siya sa lola mo, kahit sabihin na nating matamis siya. Sobrang ang dali niyang gamitin, kahit sino sa family pwede, feminine siya. Pero of course, like Baccarat Rouge 540, pwede siyang gamitin ng lalaki. Yun lang kasi yung floral na notes niya. Baka hindi magustuhan ng mga lalaki, pero itry nyo to, guys. I-test ninyo sa store kasi baka kahit yung mga lalaki sa family, ma-appreciate to. Ang bango niya, guys. Pwede siya sa parang dalaga, pwede siya sa nagpa-party, pwede rin siya sa mga afternoon lunch dates with friends, pwede siya sa mga family occasions. Ang ganda niya. Ayun lang, ulitin ko, mas maganda i-test ninyo to sa store kasi yung floral na notes niya, dun tayo nagkakatalo. Pero kung na-appreciate ninyo etong line ng Gucci Bloom, yung pagka-floral na etong line na to, and also na-appreciate nyo rin yung mga matatamis na perfume, baka magustuhan nyo to. Ayun lang, dun sa mga ayaw ng mga sweet perfumes, mas maganda i-test nyo siya, guys, kasi baka hindi ninyo magustuhan yung parang lagkit or tamis niya. Etong next na perfume, limited edition lang siya. I'm sorry, guys, nag-stuck ako nito kasi sobrang love ko siya. And this is the Narciso Rodriguez For Her Forever. Sobrang calming
na musky, na to me, ang sexy niya, guys. Not as sexy as nung Noir na Rose. Mas sexier yon. And mas na-appreciate nung husband ko yung perfume na yon paggamit ko. Pero eto, it's for me paggamit ko siya. Etong For Her na Forever, parang ang well put together mo. Ganun yung dating paggamit ko tong perfume na to. Hindi kasi siya yung loud na klase ng perfume. And sobrang to me ang calm nitong perfume na to. Loewe 001 Woman, and this is the Eau de Parfum. Ganyan siya kasimple. Yung Eau de Toilette, gusto ko rin naman siya, pero parang to me, it's very simple. Pero pag nakita ko siya on sale, baka bilihin ko. But this one, this is a citrus perfume. Also creamy, parang yung Aqua Vitae Forte. Pero yung creaminess niya kasi, guys, ang warm. Parang it's too warm for me na actually bumagay naman siya netong medyo malamig na weather. Naalala ko nung ginamit ko siya, although nagustuhan ko siya, citrusy, creamy. I'm not sure kung parang may coconut yata siya, I don't remember na. Yung creaminess niya, parang ang langis. Almost coconut oil. Hindi ko siya na-appreciate. Nagamit ko yata siya ng hindi pa ganun kalamig. Pero ngayong medyo mas malamig na, hindi ganun sabihin natin ka-oily or ka-greasy. Yung dating nung parang kung ano mang oil or may coconut ba siya na nandito. Mas lamang yung pagka-citrus niya and also slightly floral. Pero ang creamy niya talaga, guys, and ang warm. Nakikita ko mas maraming makaka-appreciate nito pag medyo mas lumamig pa, like January and February dito sa weather natin sa Pilipinas. And lalong-lalo na sa abroad, kung may mga nanonood sa akin na nasa mas malamig na weather, mas ma-appreciate nyo siya kasi ang ganda nung timpla, nung creaminess and warmth, and also nung citrus and floral. Etong next na perfume, pinadala sa akin to a long time ago. And I will try to link here kung mahahanap ko pa yung video na yon. Pero I tried to contact them. Parang out of stock na siya. Hindi na yata sila naglabas nito ulit. Pero ang bango nito, guys. And this is Luxodor na Lullaby Extrait de Parfum. And this is from Parfum AE. Eto siya, guys. Sobrang linis nito, guys. And nung nireview ko siya, marami din sa inyong bumili nito. Nakikita ko yung mga reviews yung iba, they find it parang sobrang lakas. Sa akin din kasi yung experience ko nung time na tinest ko to, ang lakas niya, guys. Very clean and fresh. Na bagay siya sa weather natin dito sa Pilipinas. Whole year round, pwede siya. Pero yung iba naman, parang ang hina nito sa kanila, which I understand din na possible because may pagka-citrusy siya na clean. Pero dito kasi sa bottle ko and sa skin ko kasi, almost parang soapy, citrusy clean siya. Hindi ko na masyadong i-elaborate, guys. Pero kung makakahanap pa kayo nitong Lullaby, baka naman yung mga nasa ibang bansa na may access pa sa Luxodor or sa Parfum AE, sarili nilang timpla to, i-try nyo to, guys, kasi ang linis niya. Dito talaga sa Pilipinas, tinatry kong maghanap and nag-message din ako sa Parfum AE. Hindi na sila sumagot, so I think nag-stop na silang magbenta nito dito sa Pilipinas. So etong last na tatlong products, yung isa perfume, yung isa body lotion, and yung isa body oil. And I love these three na I think etong tatlong to, baka lumabas pa to etong mga susunod na buwan kasi bagay siya ngayong medyo mas malamig na weather. So unahin ko muna itong Celine na Zuzu Eau de Parfum. 100 ml lang yung binili ko kasi nung time na yun may stock din sila nung malaki. Ang bango nito, guys. Sobra. So yung ibang mga nakabili sa akin ng decants nito, sabi nila they loved it, nabanguhan din sila. Pero parang it smells familiar. Of course, it's familiar kasi vanilla-based siya na perfume. I think may tonka bean din siya. So, ma-associate mo siya sa ibang mga vanilla, tonka bean kind of perfume. Pero, ang iba sa kanya is once na na-spray mo na siya sa skin mo and sa damit mo, may something sa timpla niya na hindi siya yung, let me smell again hindi siya yung super warm. Kasi diba sometimes si vanilla, si tonka bean, meron siyang warmth, may ganun siyang dating, gourmand siya. Pero hindi siya gourmand na gourmand. And may something parang fresh and powdery, kung hindi ako nagkakamali. Ang happy niya and ang light, parang light and airy. So, try kong gumawa ng separate na review nito. Sobrang love ko to and every time na dumadaan ako sa store before, nung hindi ko pa siya binibili, pag ini-spray ko siya sa skin ko, so itetest ko siya, tapos maggagala ako sa mall, natatanong ako kung ano yung gamit kong perfume. So, lagi akong nakokomplimentan pag gamit ko siya. Baka sa inyo, nothing special, pero
Pero give it a try. Spray ninyo sa skin nyo, spray ninyo sa damit nyo. Kasi for a vanilla tonka bean, hindi siya yung nakakaumay. Hindi siya yung super tamis. Light and airy siya. And bagay na bagay siya ngayong medyo malamig na weather. But I think because may parang pagka-fresh din siya, whole year round pwede siya. So ginamit ko siya alone. And siguro mga arm's length, maaamoy ka. Hindi siya super loud na perfume. Pero meron siyang scent trail. Pero yung scent trail niya, hindi naman yung sobrang malakas sa ilong. Maaamoy na dumaan ka. Maaamoy na galing ka doon sa lugar na yon. And yung damit na ginamit ko dito sa perfume na to, pag inamoy ko siya sa labahan, andun pa rin siya. But what I did is gumamit muna ako nitong Victoria's Secret na Vanilla Lace na fragrance lotion. Ginamit ko din to alone. So, actually, nung ginamit ko to alone, tumatalon tayo guys, no? Kasi ginamit ko siya alone, ginamit ko rin si Zuzu alone from Celine, and pinaghalo ko silang dalawa. So, dito muna tayo kay Vanilla Lace. Napunta na tayo kay Vanilla Lace, no? Ang naisip ko, nung ginamit ko to, dun sa mga nagtatanong sa akin na ikakasal, and ayaw nila nung super malakas na perfume, try ninyo tong Vanilla Lace na body lotion. Ginamit ko siya, hindi pa ako nagpabango, naglakad-lakad lang ako sa bahay. Amoy na amoy ako ng husband ko. Sabi ng husband ko, I smell like chocolate. I smell like cocoa. Ang bango. Ngayon, sa mga natatakot na gamitin to kasi yung pangalan niya Vanilla Lace, para sa akin, hindi siya yung umay na vanilla. Hindi siya yung cheap na dating ng vanilla na lotion. May musk din kasi siya. Hindi siya matamis. Kaya nga sabi ng husband ko, amoy parang chocolate pero yung walang sugar. Nagets ninyo guys? Ganun siya. Ang bango niya. And gaya ng sinabi ko kanina, naisip ko yung mga ibang ikakasal. Pwede ninyo tong gamitin. Kung ayaw ninyo gumamit ng perfume, i-lotion nyo lang guys. Pwede siyang parang light lang na scent, body scent, na hindi kayo masyadong nag-perfume. Kung gusto ninyo ng ganun lang soft yung dating. So, nung pinaghalo ko na silang dalawa, siguro naman na-describe ko na yung amoy ni Zuzu ng Celine, pero I will try to do a separate review. Nilagay ko to, naglakad-lakad ako sa bahay, and then, tsaka ko in-spray on top itong si Zuzu afterwards, nung paalis na ako, para hindi na ako ganun kalagkit. And ang ganda ng combination nila guys. Gourmand, pero hindi nakakaumay. Gourmand na hindi matamis. Gourmand na hindi cheap. Guys, hindi sa nag-hype tayo ha, pero para to dun sa mga ayaw ng parang ang cheap ng dating ng gourmand, na vanilla, na mga body lotion and perfume, i-try ninyo yung combination nilang dalawa. Oh my goodness, lalo ngayong medyo malamig na panahon natin. You will thank me later. So, bago ko i-mention yung body oil, sobrang saya ko nung shinare ko sa inyo yung Celine na Zuzu and also itong Victoria's Secret na Vanilla Lace. Sobrang happy ko, guys. Gustong-gusto ko pag nakakahanap ako ng gourmand, vanilla, chocolatey, sabihin na natin even milky, whipped cream kind of perfumes na para sa akin, guys, baka naman i-bash ninyo ako kasi sa skin ko to, sa experience ko sa skin ko, hindi siya yung cheap smelling. Kasi ang daming mga colognes na nabibili kung saan-saan na to me yun yung nakakasira sa mga vanilla perfumes or yung mga gourmand na perfumes kasi they make it parang nakakaumay yung tamis or parang ang cheap. Although I'm not calling anyone na cheap na gusto yon, sa akin lang talaga yung dating niya. I hope naintindihan ninyo yung ibig ko sabihin. Pero sobrang happy ko pag nakakahanap ako. Kagaya nito yung Zuzu na hindi siya umay. I-share ko na sa inyo itong Coco Mademoiselle na body oil. For the longest time, hindi ko to binibili kasi meron yata silang nilabas na nasa glass siya na bottle and ang mahal niya guys. This one, plastic to. So magaan lang siya, madaling gamitin, madaling dalhin kahit saan and parang nasa 5,000 pesos yata siya. Yeah, 5,200 pesos, diba? Nandito pa yung presyo sa box ko. Sa mga laging nanonood sa akin, alam naman ninyo na I appreciate and I love Coco Mademoiselle na perfume. Pero meron talagang times, lagi ko tong sinasabi, para ako meron love and hate sa kanya. May mga times na hindi ko gusto yung dry down niya sa skin ko. Pero, meron siyang mga nilalabas sa line niya. Like, yung Nuit, yung panggabi, na sobrang hina. Gusto ko yun kasi hindi siya ganun kapatchuli. Yung parang body mist na nilabas din ni Coco Mademoiselle. I love that also kasi medyo mas lighter and parang, sabihin natin medyo sweeter ng konti. Medyo mas younger yung dating ng timpla niya. Iba-iba siya guys eh. Hindi porke naglabas siya ng spray
spray, iisa yung amoy. Para sa akin, sa nose ko, sa skin ko, sa experience ko, may iba sa kanila. And etong body oil, gusto ko rin siya. So what I do is, pagka naka-sleeveless ako, gusto ko siyang nilalagay dito. Kasi pag gumagalaw ako, naamoy ko siya. And medyo mas sweeter. Hindi man sobrang sweet, pero parang mas lighter and sweeter yung dating niya. And hindi siya malagkit. Hindi ako laging naglalagay ng body oil. Marami nga ako nung dry oil ni Jo Malone. Pero parang bihira akong mahila yon. Mas nahihila ko to kasi ang light niya lang, guys. Pero hindi naman siya bawas na bawas. Pero if I do and naalala ko siya and hindi siya magka-clash dun sa perfume na gamit ko, ginagamit ko siya. Ang konti ng perfumes na nagamit ko nung November, para sa akin ha, may mga times na nakakalimutan kong gumamit ng perfume. I will be away netong month of December, part of December and also January. So baka wala akong post, guys. Maghahabol ulit ako next year pagbalik ko. Minsan iniisip ko gusto kong gumawa ng travel vlog, pero baka wala naman manood sa inyo. I will just share photos na lang or parang mga quick videos lang. Pero tignan natin, i-follow nyo ako sa Instagram. Mas nakakapag-post ako doon pag nagta-travel. Hindi kami nakapag-travel because of, syempre, yung sa sister ko, nagka-cancer. And maraming nangyari actually. May client na hindi nagbayad sa side ng husband ko. Nag-ingat kami sa gastusin. Alam nyo na, kung siguro naman mangyari sa inyo yan, mas mag-iingat kayo sa gastusin. And nagpapasalamat din pala ako dun sa mga nagpadala ng kaunting tulong nung time na humingi ako ng help para sa sister ko nung nagkatubig yung heart niya because of yung sa breast cancer niya. Nakikita ko may nagpapadala kahit maliit na halaga. Sobrang maraming salamat sa inyo. So ayan na guys, yung November 2025 perfume favorites ko. I'll see you again on my next video. Bye!